May bali-balita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally ma'am, kamusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May bali-balita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared ma'am that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako na sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Last 2 questions po ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question ma'am, ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko, frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Second, salamat. Thank you. So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Naman yun na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes
saan napupunta ang mga buwis natin. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process, and mind you, this is an establishment that should be an honorable one, and yet they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Tama na. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids? A worst one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Pero maluoy tayo, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... And yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, negative 27. Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already sa tawag ni
The people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo ano ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Address, ladies and gentlemen. Keep quiet, please. Quiet. Gusto niyo bang tutuloy ang programa? Then huminahon po ang lahat ng mga nagmamahal Yung kay dito sa VP harapan, move po tayo. Inday Sara. Move po tayo sa Come down. harapan. Alright? Backward, backward. Lahat po magkakaroon ng opportunity. Ladies and gents. Move back po muna, move back. Tayo. To deliver her address, ladies and gentlemen, Her Excellency Vice President Sara Zimmerman Duterte! Ibaba mo. Hindi, baka matumba yan, mahina yan. Yan na lang, yan oh. Mahina, plastic yan. Mahina. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Higpit! Umayong adlaw kaninyong Higpit! adlaw. Opo. Higpit. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera. At
opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan mag-gigil. Oh, doon, dahil nanggaling eh. habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. I love you, ma'am! I love you! Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung munang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat. Hindi. Mahal ko din kayo. Duterte! 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 Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kay Allah, para Pakishare sa na lang, araw mga na kalodi. ito, Pakishare. na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers and organizers. Maraming salamat sa inyo. Wala kami bayad! Hindi lahat! Lahat tayo, ma'am. Hindi ba yan? Lahat tayo hindi nakatanggap ng paleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawalan ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang
na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Bring him home! 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 ang kinidnap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Napaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nason. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin Oh, doon sa kayo sa syudad ano, ng Davao. pumasok na kayo. Dahil sobrang Pumasok na kayo. dami Atras, sa atras. ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Gobernador. Sobrang dami ng mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya magpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na
yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. May habang ladies and gentlemen, the 15th President of the Republic of the Philippines. Masalamat pa lang, sugod pa lang to. Ang susunod ay 30 minutes tayo sana. Walang tayo Bukas pa ako pupunta ng Hague, so hanggang alis 12 tayo ngayon. Ang susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. Hindi, Sarah, great threats! Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero, ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung Hindi mo ako sumisunod. Hindi po. Salamat. Hindi lang kayo sumusunod po. Matigas lang ang ulo nyo. Matigas lang ang ulo nyo. Make sure your chest prepare. Ready for your motto, please. on your phone, ma'am. Baka inuhaw na yan. Baka nasusunod na. Kaya, huwag niyo hayaan may tao dito. Pakihawak ka lang. Boss, baka matumba. Kahawakan yan. Just hold it. You hold it. Gampal, bumag ka na. Wala po, please po, no tayo. Malakas po ang temptation, please. Pagkaan po natin, galing tayo sa iba't ibang lugar, may mga galing sa hospital, may mga galing sa nursing home. Kapitik ba kayo iba, pabalik-balik? Basta, kahit po natin ang ngayon, yes, ating Vice President, at kalalang sa The Hague. Going to magkumak. At may walang bike, walang platform.
Wala naman yung iba. Bagsak na bagsak. Habang ang ating mahal na Vice Presidente, pataas, pataas. Sabi mo nga dito siya. Pasal. Mas marami pa tayo sa mga taong gustong ipa-impeach ang ating VP Sara. Tama? Mas marami pa tayo sa kanila. Ilang tao na gustong tanggalin ang ating mahal na Vice Presidente sa posisyon. Pero ang boses ng masa, ang boses ng Pilipino, ang malakas pa rin. Tama? Tama! Papayag pa tayo na ma-impeach ang ating mahal na Vice Presidente! Hindi! Hindi! I-impeach nila ang sarili nila! Siguro po sa mga marshal, may ano ka, may taga-prepare ng ano, ng phone. Taga-prepare mo ng phone ng mga susunod para matilis. Una. Sa mga marshal, may taga-prepare. Ang camera, ready na! Mira mo. Ready! Ready, Mick? Ataw na kagad. Alam mo, nag-a-assist para picture na camera. May mo ay gateki. Ready. Bro, ganyan din lang muna, bro. Para unahin mo na. Sige. Ready yung phone nyo pag hindi ready. Sige. Sige, diretso na. Okay. Pero isa lang yung dote. Tingin mo na. Sige lang. Dalawa kami. Para yung next, bigay sa nag-assist. Hindi bigay na yung nag-assist. Kami ito exit po. Kanya lang. No commotion. Relax. Okay, kami natin. Sa likod, baka po kayo ng pila. Maganda. Para hindi ka nagsisisikan. Meron na kang pila. Gawa na lang kayo sa para ayos. Hindi nyo nagtutulungan kayo. Mamaya may masusulan dyan. Ng zigzag. Para maayos. Sige na. Kayo may opportunity. Para lang maayos. Hindi nyo nagtutulungan kami mo. Para hindi kapagod yung mga marshals natin. Sige, dahil walang pila,
Clockwise. Yes! Ganito po ha, para yung VP. So, kung... Lapit. Ito, next dito. Doon. Clockwise Kasi nakaaraw. Clockwise tayo. Ganito, electoral tayo kuha. Electoral, para may opportunity. Go. Kung tayo na pula, maganda sana. Sige po, dyan naman. Yes. Go. Tatlong second. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano ba yun? 1, 2, 3. Dito. Ulit. Okay na kami na. Sabi mo na tayo sa kami din niya ba? Ilopin mo na kuya. Sorry, okay, no problem. Tatlong side. Ilopin mo rin. Really? Yeah. Parang tatlong opening. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, tama. Dyan naman. Okay, good. Dyan, okay. Yan eh. Sir, good coordinate tayo. 1, 2, 3. Come on.